Amen! Salamat po sa lahat ng ating pong mga pre-program music sa ating pong napakinggan violin solo rendered by Sister Brendel Peñaranda at sa ating pong sanctuary choir, How Can I Keep From Singing? At yun po yung gagawin din natin, aawit tayo sa Panginoon Diyos, magbabalik ng mga papurit pasasalamat. Again, magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Amen. Salamat po at nakikita ko meron po tayong mga bisita. Later on, we will recognize yung ating pong mga bisita. So salamat po at nakasama namin kayo maging sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na to na tayo po ay may pagkakataon muli na magbalik ng papurit pasasalamat sa Panginoon Diyos. Amen? Ayan, so sa lahat po at sa ating pong mahal na bishop, magandang umaga rin po. At anyayahan ko na po ang bawat santumayo sa ating pong pagsisimula, ating pong bigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1, basahin po natin ng may pag-unawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. Sing if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Sa atin pong scripture reading, we will be reading from 2 Corinthians chapter 6. Babasahin po natin ang lahat ng talata. Sundan na lamang po ng inyo pong mga paningin. We then, as workers together with Him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. For He saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed, but in all things approving ourselves as the ministries of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses, in stripes,
in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings, in fasting. By pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness, on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possesses all things. O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our hearts is enlarged. Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels. Now for recompense in the same, I speak as unto my children, be ye also enlarged. Be ye not equally yoked together with unbelievers. For what shall fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? On what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. And will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanya pong salita. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, once again for this morning, O God. Salamat, O Diyos, sa napakagandang araw, napakagandang umaga, Panginoon, na kami po ay may pribilehiyong maglingkod. Papurihan ka, aming Amang Banal, at itaas po ang inyo pong pangalan. Sa aming pong paglilingkod, Panginoon, siyasatin niyo po ang amin pong mga puso. Patawad po sa amin pong mga pagkukulang, patawad sa amin pong mga pagkakamali. May Father, this morning, O God, you find our hearts truly honoring you, glorifying your name, O God, aming Ama, sapagkat apart from you, O Lord, wala po kaming magagawa, wala po kaming kakayanan, at wala po kaming lakas, Panginoon. We thank you, Father, for the life of our bishop and his family, O God. Continue, Father, to guide him. Continue to take care of their lives, O God, and strengthen them, O Lord. We also want to thank you, Father, for the life of our pastor, Norman Marigat Dula, O God. We pray that you continue, Lord, to take care of his life in the ministry that you have entrusted in him. This morning, Lord, we continue to commit to you the work at dalangin po na kayo po, O Diyos, ang manguna, O God, sa orchestra, even Father, sa multimedia, O God, aming Ama, sa mga awit, Panginoon, at sa bawat isang naririto, O God. Samahan niyo lamang po kami sa paglilingkod. Kaugnayin niyo lamang po ang amin pong mga puso. Linisin niyo nga lamang po kami, Panginoon, nang sa gayon maging karapat-dapat po kami sa inyo, O God, aming Ama. And this morning, Lord, we remember our brethren, O God, sa Middle East, O Lord. We pray that you keep them safe, O Father,
And may this morning, O Lord, your hand will be upon each and every one of us, O God. We also remember, Father, those that are online, O God. We pray that as they worship, that as they honor you, O God, makita po ang katapatan sa kanila pong mga puso. Salamat po, Ama, sa umaga pong ito. Samahan niyo lamang po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Manatili na po tayo nakatayo. At this time, maawit po tayo para sa Panginoon. Amen. At before that, upo muna tayong lahat yan. Yan, hintayin lang po natin yung ating... Ayan, kasama po natin ngayon ang ating mahal na Bishop. Good morning po, Bishop. Okay, good morning po and happy worship day po sa inyong lahat. So, isang kagalakan pong muli na makasama po kayo ng Living Water Baptist Church sa amin pong pagsamba sa Panginoon. And if we have visitors, we just want you to know na ang amin pong pagtitipon ay sa isang bukas na paraan ng pangangaral po ng salita ng Diyos. At siyempre po, yun talagang buong pusong pagpupuri at pagkilala po sa Kanya. So to all our visitors, welcome po kayo. To all birthday celebrants, kayo po ay binabati namin ng happy birthday. Ako po sa kasalukuyan ay nandito po sa gawain natin sa Pampanga sapagkat alam niyo po na ang mission pastor po natin si Pastor Mark J. Siya po ay nasa Japan ngayon together with his family. So please do pray for them and yan po talaga ang ating pong purpose dito sa lupa, yung sama-sama po tayo sa gawain po ng Panginoon at tayo po ay gaganap ng may katapatan hanggang siya po ay dumating. So this morning, I just want to greet you all in the name of our Lord and I hope na tayo po ay magiging prayers pong muli sa ating pong pagsamba. Salamat po sa katapatan po, lalo na ng mga members ng church na hindi lamang po sa mata ng tao, kundi higit lalo sa mata po ng Panginoon. So again, lahat po ng first-time visitors natin, welcome po kayo sa gathering. The good thing about our church, at ito po ang lagi kong naalala, yung sinabi po sa Philippians chapter 2. Okay? Ang sabi po, wherefore as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang tunay na katapatan po, hindi sa harapan lamang ng mga tao, hindi lamang po sa harapan ng tagapanguna. And I'm very happy because the Lord gave me members who are very faithful in serving God. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo. By the way, ang akin pong hiling sa inyo ay ang patuloy na panalangin sapagkat mamaya po, nandyan po ako ng 2 p.m. para sa ating pong service. Kasama po natin ang pastor sa Australia, ang ating pong kaibigan at kamanggagawa. And then sa hapon po, please ipag-pray niyo po ang tagumpay ng malakihang evangelistic meeting na pagsasalitaan ko po sa The Bible Baptist Church of Caloocan. So maasa po ako, kayong mga prayer warriors, kayo po mga members, patuloy ko pong makakasama sa panalangin sa mga gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin. At nais ko rin pong manawagan, at ito po naman ay bukas sa ating pong puso. Katulad ng practice po natin sa church, we are not pressuring anyone, we are not forcing anyone, we just want to give everybody an opportunity to take part. Sapagkat meron po tayong kukunin po ngayon na grand piano. Hindi po siya brand new, pero garantisado po, ayon kay Pastor Jabez, maayos po ang grand piano na ito. At nakatutuwa lang po na maglalaro lang po sa mga 200,000, makukuha po natin siya, magkaka-grand piano tayo. So katulad po ng nakagawian ng church, dahil sa Diyos naman po natin ginagawa, if you feel like God is leading you, and if God will touch your heart to take part, to be a part of this grand piano, campaign po natin. So nandiyan po si Pastor Donald, si Pastor Norman, at si Teacher Flo.
you can just approach them and then let the Lord, bless you sa pagte-take part po natin. Kukunin na po natin either tomorrow or Tuesday. Kaya please, kung kayo po ay kinikilos ng Panginoon para po sa accomplishment ng ating grand piano, any amount that you can give. Wala ho tayong pressure, hindi po natin para tokahan ng bawat isa. Of course, kami po ni Ma'am Maris ninyo, kasama po kami para sa kampanyang ito. Kaya inaasahan ko po na magbibigay pansin po kayo sa ating pong panawagan para sa, alam po gusto nating magkaroon ng grand piano. Amen? So dati po nahihirapan tayo dahil mahirap po iakyat yan, pero inassure po tayo na maiaakyat po. Kaya umaasa po ako, tulong-tulong po tayo. So again, welcome po ang bawat isa sa ating pong pagtitipon, and I'm very happy na kahit malayo po ako, nagkaroon muli tayo ng pagkakataon. Members, kabisado nyo naman ako, kahit saan ako mapunta, ay talagang sinisikap ko po na makakonect man lang po sa inyo. And of course, continue to back up and support our pastor, Pastor Norman Gatula. So again, welcome and happy worship day. Enjoy our worship. Enjoy our time with God. God bless everyone. Amen. Maraming salamat po sa ating Tatay Bishop na talagang kahit saan po pumunta, no, kapiling pa rin po natin. Lagi po tayong naaalala kahit maiksing sandali. Salamat po, Bishop. And this time, alam kong ready na po tayong magpurit magsamba sa Panginoon. Amen? Kanina po yung inawit sa choir, how can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love. Kaya ngayon po, wala po tayong ibang gagawin kundi papurihan, sambahin, pasalamatan po ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin, I will praise Him. Everybody. When I saw the cleansing fountain open wide for all my sin, I obeyed the Spirit's wooing. When He said, will thou be clean? Everybody. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away each stain. Though the way seems straight and narrow, all I claimed was swept away. My ambitions, plans, and wishes at my feet and everybody, I will praise Him. Amen. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away each stain. Glory, glory to the Father. Glory, glory to the Son. Glory, glory to the Spirit. Glory to the three. For the last time, all Christians. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away each stain. Amen. Isang awitin pa po. Kung tunay po tayong kabilang sa anak ng Diyos, awitin po natin lahat. Now, I belong to Jesus. Amen. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong
soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that wrong had enslaved me. His precious blood He came to redeem. Now I belong to. Or the last time, all Christians sing. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Salamat, Preacher Nathan. And this time, ating pong babatiin, katulad ng po ng sinabi ng ating pong mahal na bishop, blessed birthday sa lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. So, ayan, si Sister Andy, March 4. Si Brother Michael, March 5. Si Mama Ricel, March 6. Tatlo lang pala sila. Oh, punta na dito, Brother Michael. Ayan. Diba, Sister Andy? Baka po sa mga bisita po natin, may mga nagdiriwang, tinitingnan natin ba? Meron po diyang mga nakaupo, hindi lang po natin nakuha yung inyo pong birthday. So kung inyo po ay, kung kayo po ay magdiriwang, ito meron dito. March 7, Marlene Amores. Sa iyo. Ayan, sige po, para maabutan din kayo ng ano po. Ayan, so mamaya po, i-welcome din po kayo. Pero nakita ko lang po na kayo po yung magdiriwang ng March 7 para at least, ayan. So, kanta po tayo ng, usog na lang tayo, Brother Michael. Ayan. Sabay-sabay po tayo. Let's sing Blessed Birthday, everyone. Blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to, one more time, and blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Yan, short message, Brother Michael. Hello, good morning to everyone. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng panibagong buhay. And sa lahat ng pastoral staff ng Living Water Baptist Church, maraming salamat po sa inyo sa painit na pagtanggap sa akin. Amen. And sa fiancé ko po, maraming salamat sa suporta. Yun. Yun na po, thank you. Good morning po, Church. Thank you so much po sa lahat ng bumati at babati pa. So, nagpapasalamat po ako una sa lahat, syempre po sa ating Panginoon sa another year po na binigay niya po sa akin. Ayan, golden na, joke. Ayan, and, ayun ba yun? And also, thank you for our beloved Bishop who's always there, lagi sa aming family to guide us. And of course, si Pastor Norman Gatdula, ayan, sa patuloy na paggabay din sa aking anak. And also, syempre si Pastor Nolan, ayan, na since pagkabata ni siya, niya talagang nandyan siya sa Sunday School. Thank you so much kasi yung Gatdula Brothers po talaga, isa po yung napakalaking part po talaga nila sa buhay ng Tumolak family. Thank you so much po. And also, sa lahat po ng mga friends ko po, hindi ko na po kayo may isa-isa dahil pagka sinabi ko mga names nyo, kulang oras natin. So, thank you so much po talaga. And thank you sa pagiging second family po namin. Thank you po. Good morning sa lahat. Ako po si Marlene from Cebu. Visitor lang ninyo. Thanks to God to give my birthday this month. Golden. Mag-golden din po. Ay, hindi golden. Senior. Senior Dual na po. city din. Yeah. Nagpasalamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng another year sa
thanks to God to my family nga binigyan ako ng family na faithful ng Panginoon. Ngayon doon kami sa Bible Baptist Church sa Consolacion, Cebu, under the leadership ni Pastor Oliver Ochia. Thanks nagpasalamat ako ngayon, dito kami, nag-visit kami kami at saka asawa ko. Thank you po sa church. Amen. Blessed birthday to you. Amen. Salamat po sa inyo, Brother Michael, Mama Maricel, at saka kay Sister Marlene. Amen. And this time, tayo po'y nagpapasalamat sapagkat marami po tayong bisita. Amen. So ngayon pa lang po, kami po'y nagpapasalamat at yung inyo pong panahon ay binigay nyo para makasama namin kayo. And we are so honored na kasama namin kayo. Kasama po natin this morning, bisita po siya ni Ma'am Flo. Yan, nakalagay dito, Ma'am Glo. Flo. So, kasama natin si Casey Pagdanganan. Yan, Casey, tama naman, no? Yan, pwede pong patayo para makita lang nila, ma-recognize. Ayan, kasama rin natin si Perla Arroyo. Yan, mga bisita po sila ni Sister Flo. Kasama rin natin si Jemerick Arroyo Mangubat. Ayan. And last but not the least, ayan, although nag-birthday siya ng February 27, ayan, nakita ko lang dito, si Prince Jabez Arroyo. Ayan. Ayan, kaya kanina narinig ni Pastor Jabez, narinig ko yung pangalan ko. Ayan, nagulat siya. Ayan, so salamat. Mga bisita po sila ni Ma'am Flo. Kasama rin natin, bisita naman po siya ni Brother Jerome Season, si Juliana Kathleen Season. Yan, so family related siguro ito. Kasama rin natin, bisita naman po siya ni Dave Sinsyoko, Ethan Jello Kenanyo. Asan po? Yon, okay, salamat. At yung bisita nga po natin, si Sister Marlene from BBC Consolacion, Cebu, at ang kanya pong asawa, si Preacher Rene Amores. Ayan, okay, so salamat po. Ayan, so sila po ay ating mga bisita. Maliban po sa kanila, baka meron po tayong first time visitor and hindi lang po namin kayo naabutan. First time niyo po. So kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay umawit na. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamayan po tayo, ngitian po natin ang bawat isa. Siguraduhin po natin makakamayan po ang ating pong mga bisita. Will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today and you'll have. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. This time po, let us remain standing. Hayaan niyo po munang basahin ko ang nakasulat po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12 bago po tayo dumako sa atin pong pagbibigay ng tithes and offering.
Ang sabi po dito, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Tayo po'y sumandaling manalangin. Nakilang Ama, salamat po sa pagkakataon po na ito na kami po ay makakapagbalik po sa inyo ng amin pong mga kaloob sa pamamagitan po nito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay mapapurihan po ang inyong pangalan, at nakilang Ama, kayo po ang patuloy na magbigay po ng blessings po sa amin. Thank you, dear God. In Christ's name I pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo. And this time po, pwede na po tayo magbigay as we sing Anything That Costs Me Nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need, and hope He's pleased, for He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. This time po sa ating pagpapatuloy, umawi po tayo muli ng isang awitin. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin, I Surrender All. Ngayon lang po muna natin yung ating lyrics. Ayan po. Everybody. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that everybody, I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender
Amen. Maaari na po tayo makaupo. Makinig po tayo ng tanging bilang. What wondrous love is this, oh my soul, oh my soul. What wondrous love is this, oh my soul. What wondrous love is this that caused the Lord of bliss to bear the dreadful curse for my soul, for my soul, to bear the dreadful curse for my soul. Oh, wondrous love that will not let me go. I cling to you with all my strength and soul. Yet if my hold should ever fail, this wondrous love will never let me go. Oh, wondrous love that's come to dwell in me. Lord, who am I that I should come to know your tender voice assuring me this wondrous love will never let me go. I'm resting in the everlasting arms, in the ever faithful heart. I rest my You carry me on your mighty wings of grace, keeping me until the day I look into your eyes. Oh, wondrous love, oh, wondrous love. Wondrous love that sings of Calvary, the sweetest sound these sinners ever know, the song of your redeeming Son, whose wondrous love will never let me go. I'm resting in the everlasting arms, in the ever faithful heart, the shepherd of my life. You carry me on your mighty wings of grace, keeping me until the day I look into your eyes. Oh, wondrous love that rushes over me. I can't escape this river's glorious flow. You overwhelm my days with good. Your wondrous love will never let me go. Oh, wondrous love, oh, wondrous love will never
salamat, Sister Darla. Oh, wondrous love. Salamat po sa ating pong mga inawit. And I'm sure, yung ating pong mga inawit, lahat ng yan, yung ating pong napakinggan na awit mula po kay Sister Darla, lahat po yan naghanda sa ating pong mga puso para sa ating pong huling bahagi ng ating pong gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So this time, ihanda na po natin ang ating pong mga puso, ang ating pong 100% attention, yung mga Bible po natin, yung pen and notes, as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng our very own, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Amen. Panibagong panahon na naman o pagkakataon upang tayo po yung makapag-aral ng kanyang salita. At alam niyo po, habang tumatagal po tayo sa mundo na ito, lalo pong nai-inlove ang Kristiyano sa salita ng Diyos. Habang tumatagal, dapat lalo tayong nai-inlove sa salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, itaas nyo nga po yung mga Bible niyo po. Ayan po, importante po yung librong hawak nyo po sapagkat yan po ang salita po ng Diyos. Amen? So again po, sa lahat po ng mga nagbe-birthday at magbe-birthday po, happy birthday po sa inyo. At nakakatuwa po, no, yung bisita po ni Bishop, si Preacher Rene, at saka si Sister Marlene, yung kanyang pong wife, no? Birthday po pala ni Sister Marlene this coming March 7. Kaya happy birthday din po, ma'am. Opo, so tayo na po tayong lahat. By the way, kung napansin nyo po, wala po sila Brother Edson sapagkat yung father po niya, ngayon po yung libing, kung di po nagkakamali. Ngayon po yung libing, kaya ipag-pray din po natin yung comfort po sa family po ng Magnifico family. Okay po, so let's open our Bibles in Genesis chapter 16. Genesis chapter 16. At habang binabasa po natin yung salita po ng Diyos, ito po sa particular chapter po ng Bible, lagyan nyo po ng pag-intindi. Para mas madali po yung maging usapan po natin. Huwag nyo lang po basta basahin, kundi intindihin nyo po yung mga nakasulat po. Dahil isa pong storya po ulit ang ating pong pag-aaralan dito po sa Biblia. So Genesis chapter 16, yung verse 1 ay babasahin po ng mga kalalakihan, verse 2, mga kababaihan po. So let's read it responsively. Okay, tapos pagdating po ng verse 16, everybody will read. So yung verse 1, mga lalaki po, verse 2, mga babae, responsively po. So all the men now, chapter 16, verse 1, ready, begin. Now Sarai, Abram's wife, bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian whose name was Hagar. And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee. I have given my maid into thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and thee. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. And the angel of the Lord said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. And she shall call
the name of the Lord that spake unto her, Thou, God, seest me. For she said, Have I also here looked after him that seeth me? And Hagar bare Abram a son, and Abram called his son's name, which Hagar bare, Ishmael. Okay, hindi tayo nakapagsabay-sabay sa verse 16. Okay, so again, let me now give you the message that I entitled, The God Who Sees Me. The God Who Sees Me. Let us pray. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this blessed morning. Thank you, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na kami po makapag-aal muli ng inyong salita sa malayang paraan, Panginoon. Nawa, Panginoon, mangusap po kayo sa amin ngayon para sa pamamagitan po ng mensahe po na ito. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, sa aking pong pagsasalita. Hindi ako magaling, Panginoon, pero ang salita niyo, Panginoon, nawa po ay manuot sa mga puso at isipan po ng bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for being there always for us. Salamat, Panginoon, din sa aming pong mahal na Bishop, Freddy De Vega, na naghanap pa rin po ng time and effort pa rin po, Panginoon, upang makausap din po kami ngayong umaga po na ito. Nawa po, Panginoon, gabayan niyo rin po siya sa preaching po niya doon po sa JBL-CBC at ganun din, Panginoon, ang lahat po ng mga preachings niya po sa buong araw na po na ito. At ganun din, Panginoon, ang Pastor Mark J., ingatan niyo rin po siya as he ministers doon sa Japan po, sa Living Water Baptist Mission Japan. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong umupo. The God Who Sees Me. Isang storya sa buhay po ni Abraham. So bago po tayo magsimula, may kukwento lamang po ako sa inyo. No? Nung ako po nagtuturo po ng Doctrine of God sa Bible Seminary natin, isa sa mga pinag-aralan namin po doon ay yung mga pangalan po ng Diyos na nakasulat po sa Bible. So marami po yan. Marami pong names ang Panginoon sa Bible na nilagay po. At ang naging assignment ko sa kanila, ewan ko natatanda pa po ng mga Bible school students nung time po na pinag-aaral namin yung Doctrine of God, ang isa sa assignment ko sa kanila, pili sila ng isang pangalan ng Diyos na tumatak sa kanila at masasabi nilang talagang yun ang impactful sa kanila. So yun yung naging assignment po nila. Alam nyo po, isa sa mga impactful na pangalan ng Diyos na pwede nating makita ay itong na makikita natin sa Genesis chapter 16. Isang storya na patungkol sa isang babae na na-encounter po ang ating pong Panginoon. Amen? So before ko po kayo ibigay po yung mensahe, gusto ko lang po kayo munang bigyan ng background para magkaroon po tayo ng pundasyon kung saan po nanggaling po ang istorya po na ito. Makikita po natin sa Genesis chapter 12 verses 1, 2, and 3. Sige nga po, everybody will read this. Genesis chapter 12 verses 1, 2, and 3. Ready? Begin. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. Okay, dyan po muna. Pinapakita po ng verse mo na ito, yung call of Abraham. Okay, hindi pa po siya Abraham noon, Abram pa lang po siya. Kaya po magtataka po kayo, bakit ang spelling ng pangalan ni Abram, ganyan po, sapagkat hindi pa po binabago ng Panginoon yung kanyang pangalan. Dahil pag sinabi pong Abraham, father po yun. Dahil siya yung magiging father of many nations. Kaya nga sabi, Father Abraham. Di ba po? So si Sarai, hindi pa po siya Sarah niyan. Okay? Sarai pa lang po siya niyan. So kaya ganyan po yun. Tinawag po siya ng Panginoon mula sa isang lugar na kung saan siya po doon siya lumaki. At tinawag siya ng Panginoon papunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. At yun po yung promised land, yung Canaan. Kung saan po nandun po ngayon ang Israel. Verse 2. Everybody, ready? Begin. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So pinakita dito yung call of Abraham, at nakita din po natin dito yung covenant po. Dito po pinakita yung paumpisa, yung initial promise ng Panginoon para po kay Abraham that he will be a great nation. Now, sa Genesis chapter 15, dito natin makikita talaga yung pagtataguyod ng covenant ng Panginoon. And please take note, this is not a covenant between God and Abraham. This is a covenant of God for Abraham.
Sapagkat wala pong any contribution si Abraham sa covenant na ito, kundi Diyos lamang po ang nag-promise. Di ba pag ang dalawang tao, ang dalawang party, kapag nagkakasundo sila, kunyari may kontrata po sila, usually may interest yung isang party at may interest din yung kabilang party. In this covenant, walang interest or wala pong something na bibigay si Abraham sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang magbibigay ng pangako kay Abraham. Kaya sa Genesis chapter 15 verses 2 and 3, kung hindi nagkakamali, verse 20, sige nga po, basa po natin lahat. Ready? Begin. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, no one born in my house is mine heir. Ang sabi po ni Abraham, wala akong anak. Yung asawa ko barren. Ako matanda na. So, technically, parang sinasabi ni Abraham, yung pinangako mo ba sa akin na tagapagmana ay yung anak ng aking steward na si Eliezer? Hindi niya kadugo? Ano po ang sagot ng Panginoon sa susunod po na verse? Verse 4. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Verse 5. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Kung gaano kalami daw yung mga bituin sa kalangitan, dahil hindi mo yan mabilang, ganan din yung mangyayari po sa lipi mo. Hindi mo rin siya mabibilang. So, syempre, ito po, magtataka po si Abraham, paano po mangyayari yun kung wala naman akong anak? Yun nga yung covenant ng Panginoon. Pangako ito ng Panginoon. Dahil sa Panginoon natin, walang imposible. Tama? There is no impossible pagdating po sa Panginoon. Ang Panginoon natin mapaghimalang Diyos. Kaya pagdating po sa dulo po ng Genesis chapter 15, pinatulog po dyan si Abraham at isinagawa po yung covenant ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo kanina, this is a covenant of God to Abraham. So hindi to covenant between God and Abraham, hindi na ito kasunduan, kundi kasunduan lamang to ng Panginoon para kay Abraham. So dyan po natin nakita ngayon yung covenant na magbibigay ang Panginoon ng anak kay Abraham at ang sabi ng Panginoon, siya po ay magiging father of many nations. Marami po mga lipi ang manggagaling po kay Abraham. So pangalawa po, makikita rin po natin yung compromise. So sa Genesis chapter 15, pinakita doon na nagtiwala ang Abraham, si Abraham sa Panginoon. And it was counted for him, it was counted to him for righteousness. Pero pagdating ng next chapter, makikita natin dito, bumagsak. Nagkaroon ng compromise. Genesis chapter 16 verse 1, ano po ang sabi? Now Sarai, Abram's wife, bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Verse 2, and Sarai said unto Abram, Behold now, the Lord hath restrained me from bearing. Barren po si Sarai. Sabihin, wala po siyang anak, hindi po siya magkaanak. I pray thee, go in unto my maid, it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. Remember, in Genesis chapter 15, nagkaroon ng covenant ang Panginoon para po kay Abraham. Pero pagdating po ng chapter 16, he listened to the voice of his wife. Kaya sa mga asawang babae po, huwag nawa mas malakas ang boses nyo kaysa boses ng Panginoon. He hearkened to the voice of his wife. Alam niyo po, yung culture po that time, acceptable po yan. Pag wala po kayong heir, sapagkat yung mga servants nyo po ay considered pagmamayari property. So may slavery kasi that time, okay? Property nila, yung si Hagar, property po siya ni Sarah. So ibig sabihin, kung ipapag-asawa ni Sarah si Hagar kay Abraham, yung magiging anak ni Sarah yung magiging anak ni Hagar ay kay Sarah yon. Hindi yun kay Hagar, sapagkat siya ay bondwoman. At pag may-ari po siya ni Sarah, so acceptable during that time yung ganun pong
process. But of course, it's not acceptable in the sight of God. Hindi po acceptable sa harap ng Panginoon. It may be acceptable to the norms of the society, but it's not acceptable in the eyes of the Lord. Malinaw po yung covenant. Magbibigay siya ng anak. Sino ang mag-asawa? Si Abraham at saka si Sarah. So, doon po ang gagamitin ng Panginoon. Through Sarah, magkakaroon po ng anak si Abraham. Wala pong sinabi ang Panginoon na through another means or surrogacy. Hindi po ganun ang magiging paraan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, ito yung another classic example ng isang tao trying to help God. Remember yung preaching ko a few Wednesdays ago, na si Rebecca, nagkandaloko-loko yung family nila, si Isaac, si Jacob, tsaka si Esau. Kasi nakita natin doon na kahit binigay naman yung pangako o binigay naman yung prophecy, no? Kay Isaac at kay Rebecca na si Jacob yung magiging stronger, that the elder will serve the younger, pero nakita natin sa story, it seems like Rebecca tried to help God. Sabi ko nga po, di ba, God needs no helping. He is God. Isa sa katuparan niya yung kalooban sa buhay po natin. You just have to have faith. You just have to trust God. So nakita natin dito, it's a classic example of a man trying to help God. So sabi siguro ni Sarah, wala pa rin akong anak. Siguro gawin natin para matupad na yung covenant. Asawakin mo si Hagar. Siguro ganun yung idea. So nangyari po yung compromise. Inasawa po ni Abraham si Hagar in terms of, yun nga po, naging surrogate po si Hagar, tapos nabuntis po si Hagar, at ano po ang nangyari? Nagkaroon po ng conflict sa household po ni Abraham. The conflict in Abraham's household. In Genesis chapter 16 verses 4 to 7, makikita po natin dito na nabuntis po si Hagar, and he went in unto Hagar, and she conceived, and when she saw that she had conceived, her mistress, si Sarah, was despised in her eyes. Makita natin ngayon dito na yung bondwoman, yung servant, yung slave, she felt elevated ngayon. Ako nabuntis. Mukhang siya na ngayon yung boss. Parang ganun yung naging idea. Na dinispise niya, minak niya si Sarah. Verse 5, and Sarai said unto Abraham, my wrong be upon thee. Tingnan niyo po ito si Sarai. Nung nakita niyang minamak na siya ngayon, at mukhang yumabang na si Hagar, ang sabi niya, my wrong be upon thee. Ikaw ang dapat sisihin dyan, ha? Siyang nagsuggest, ngayon siya yung naninisi. My wrong be upon thee. Ang sabi po ni Sarai, I have given my maid into thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. Ano po ang sagot ni Abraham? Behold, thy maid is in thy hand. Sa'yo yan eh. Do to her as it pleaseth thee. Nung binigyan ngayon ng go signal ni Abraham, anong ginawa ni Sarai? Dahil mayabang ka na, papahirapan kita. So nagkagulo ngayon yung household. Imagine yung mistress of the house, yung donya, pwedeng sabihin natin, parang donya ng bahay, pinapahirapan yung buntis na, imagine nyo po, no, yung buntis na yaya, pinapahirapan ng donya. Parang ganun yung idea. Buntis si Hagar eh. She dealt with her harshly. Kaya ang nangyari po, she fled from her face. Tumakas po, lumayas po si Hagar. At pagdating po ng verse 7, and the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. At dito po magsisimula yung ating pong mensahe. We saw here, may covenant ang Panginoon, a faithful man like Abraham, pero still a flawed man. Ibig sabihin, may mga flaws pa rin siya. May mga pagkakamali pa rin siya. Kaya sa susunod chapter, nakita natin yung pagkakamali nilang mag-asawa, kahit mga faithful men and women po sila ng Panginoon. Nagkamali sila at nag-result po yun sa conflicts. And now, this Hagar, this bondwoman, this slave, this servant, buntis siya, tumakas siya, pumunta siya sa wilderness, and God found her. The God who sees,
the God who sees me. Point number one. Ready na po ba kayo? In your loneliness, God sees you. Sa iyong pag-iisa, nakikita ka ng Diyos. Si Hagar po, mag-isa po siya doon sa wilderness. Ang tanong po nung angel, sabi doon, and the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. Papunta po siya sa Shur, which is in the boundary po, papunta po sa Egypt, dahil Egyptian po si Hagar. So papunta siya doon at nasa Shur siya, pero nung tinanong po siya ng angel, hindi po siya sure. Kasi ang sabi po ng angel, saan ka pupunta? Pero ang sagot niya, I flee from the face of my mistress Sarai. Hindi niya sinabing, I will go to Egypt, I will go back to Egypt. Kahit it seems like papunta siya sa Egypt, pabalik siya. Pero ang tanong ng angel, whence comest thou? Saan ka galing at saan ka pupunta? Ang sinagot lang niya, galing ako doon sa mistress ko, kay Sarai, at lumayas ako. Pero hindi niya sinagot kung saan siya pupunta. So nasa wilderness siya, doon po sa fountain in the way to Shul, pero hindi siya sure kung saan siya talaga pupunta. She doesn't know where to go. She's alone. She's all by herself. She's a pregnant woman. She's a lonely pregnant woman. Pero alam niyo po, God found her. In her loneliness, in her despair, in her suffering, God found her. At alam mo, sabi ng angel of the Lord, ito pong angel of the Lord, it seems like this is a Christophany. Pag sinabi pong Christophany, ito po yung mga manifestations ni Jesus Christ in the Old Testament. So, pwedeng si Jesus Christ mismo ito, kung ba pre-incarnate Christ in the Old Testament. So, ang sabi dito ng angel of the Lord, I will return to thy mistress and submit thyself under her hands. Alam ng Panginoon kung bakit lumayas po si Hagar. Alam ng Panginoon yung paghihirap po ni Hagar. Alam ng Panginoon yung naging set up po, yung conflict po doon po sa household ni Abraham. Pero ang sagot sa kanya nung angel of the Lord, return to thy mistress and submit thyself under her hands. How hard is it for Hagar to go back to her mistress and submit again to her, knowing na pinapahirapan siya ni Sarai? Sumunod po ba si Hagar? Sumunod po. Alam niyo kung bakit po? Outside God's will, walang blessing po doon. The will of God is for her to go back, to return, to submit. At ang sabi ng angel of the Lord, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Pero ating sabihin dito, if you return to your mistress, if you will submit again to her hands, I will multiply your seed exceedingly. Kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, nandun po yung pagpapala po ng Panginoon. Outside God's will, there is no blessing. Kung titingnan po natin, yung pinagdadaanan po ni Hagar, pinagdadaanan po ng marami po sa atin. Pwedeng pagdaanan po ng marami sa atin. Kung nung minimeditate ko po yung idea po ng loneliness, ng pag-iisa, kasi marami pong manifestation po ng pag-iisa. Pwede kasi may kasama ka sa bahay, pero feeling mo mag-isa ka. Well, ako talaga, mag-isa talaga ako ngayon sa bahay, kasi, pero soon, magiging dalawa na kami, di ba? Yung looking forward na lang ako doon po, no? So, anyway, may dalawang uri po ng loneliness, according sa pag-aaral ko po, at hindi po lahat ng loneliness ay galing po sa masama. Definitely, yung loneliness po ni Hagar ay galing po sa transgression, sa kanya pong pagkakamali o sa pagkakamali po ng kanyang sambahayan o ng sambahayan po ni Abraham. Galing po sa kasalanan kung bakit siya ngayon lonely. In the first place, bilang isang bondwoman, dapat nagpapasubmit siya doon sa kanyang amo. Pero sa kanyang yabang, sa kanyang pagmamalaki, minak niya, dinispice niya yung kanyang mistress. Kaya ngayon, ito yung pinagdadaanan niya. Lonely ngayon siya. So marami sa atin, dumadaan sa loneliness because of transgression. Pero hindi lahat ng dumadaan sa loneliness because of transgression. Minsan test of faith din po yan.
Pag tinignan niyo po si Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4, ang sabi niya doon, no man stood for me. He felt lonely. Bakit po? Dahil ba wala siyang kasama sa ministry? Hindi po. Kasi nasa trial po siya eh. Ibig sabihin ng trial, ang tawag ba doon sa Tagalog? Nasa paghuhukom ba siya or hindi pagsubok? Ibig sabihin, nasa harap siya ng hari, tinatry siya, kumbaga, paglilitis, yon. Parang yung sa ICC lang, ganon. So, si Apostle Paul, nasa paglilitis, kaya no man stood for me. He felt lonely there. Pero ang reality, di ba, sabi niya nga, nakasama naman niya si Luke. Pero nung time na nililitis siya, syempre wala si Luke doon. Hindi pwede si Luke na nandoon. No man stood for me, pero ang sagot ni Apostle Paul, but the Lord strengthened him. In reality, in our loneliness, nandun pa rin ang Panginoon para sa atin. Because He is the God who sees. Kaya hindi lahat po ng mga lonely ay ibig sabihin, ay kaya ka lonely kasi may makasalanan ka dahil sa kasalanan niya. Minsan test of faith din po yan. Remember Job? Test of faith din po yun kay Job. Ang sabi ng mga kaibigan niya, mag-repent ka, kaya ka nagkakaganyan kasi may kasalanan ka. Kaya sabi ni Job, ano bang sabi ni Job doon? Parang, you are worse than, basta sabi niya, worse na friends ever. Parang ganun yung idea po. Hindi kayo nakakagaling. Hindi kayo nakakasaya. Yun ang sabi po ni Job. He was lonely that time. Kahit meron siyang company of friends, sabi friends, pero hindi niya maasahan. Makasalanan ba si Job that time? May kasalanan ba si Job kung bakit na pinagdadaanan? Hindi po. Testing po yun eh. So hindi lahat ng lonely ay dahil po sa transgression or dahil po sa kasalanan. Sometimes, kaya ka lonely, inalaw ng Panginoon dahil tinitest niya yung faith mo. Now, in this story, clearly, this is caused by her transgression because she felt elevated. Kaya siya lumayas, kaya siya lonely because she was dealt harshly by Sarah. Kaya, alam niyo po, ang gusto kong makita niyo po dito sa punto na ito, kahit po gumagawa tayo ng tama, gumagawa tayo ng mali, nakikita po tayo ng Panginoon. May nakatingin sa atin, walang nakatingin sa atin, pero sigurado ang Panginoon laging nakatingin sa atin. He is the God who sees. Kaya if you feel lonely right now, no? Kunya, kahit nasa bahay ka, pero parang feeling mo, no one understands you, mali po yun. God understands you. God sees you, and this is the message for you. Na nakikita ng Panginoon yung suffering mo. Nakikita ng Panginoon yung sacrifices mo. Nakikita ng Panginoon yung heartache mo. Nakikita ng Panginoon yung pagod mo. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng meron sa buhay mo. You just have to see that there's a God who sees you. Point number 2. In your longing, God sees you. Tayo po, di ba, we always seek for answers. Naghahanap tayo ng mga kasagutan sa ating pong mga katanungan. We're always searching with deep desires in our heart. Tingnan niyo po yung sinabi po ni Hagar. And the angel, verse 11, and the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. And he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, Have I also here looked after him that seeth me? Na tumatak sa akin yung tanong po na yon. Ang sabi niya, Have I also here looked after him that seeth me? She was definitely longing for answers. Siguro habang nandun siya sa wilderness, nag-iisip siya, bakit ko ba ito pinagdaraanan? Ano bang meron sa akin? And then God found her. And sabi niya, Have I also here looked after him that seeth me? Nakita ko na ba yung person who watches over me? Makita natin dito sa point po na ito, yung revelation po ng Panginoon to Hagar. God's revelation to Hagar. Sabi ko nga po, this is a Christophany, no? Manifestation, pre-incarnate Christ.
Kaya natin nakita po na ganun po sapagkat yung recognition po ni Hagar doon, ang sabi niya ay Elroy. Elroy. Okay, pag sinabi pong Elroy, the God who sees me. Kaya yun po yung ating pong title. This is the first time, makinig po kayo, no? This is the first time in the Bible that a person gave God a descriptive name. Isang bondwoman ang nagbigay sa Panginoon ng kanyang pangalan. Kung paano niya nakilala yung Panginoon. So makita po natin, di ba, nireveal ng Panginoon yung kanyang sarili kay Hagar, and nakita natin yung recognition and relationship ni Hagar sa Panginoon. She gave a personal and intimate name to God. Her Elroy, the God who sees her. Finally, someone sees her, not as a slave, but a person who truly cared for her. In her loneliness, she longed for someone to reach out. And finally, someone reached out. Ilang beses po sa buhay po natin, ang nakita po natin na parang walang pag-asa, parang walang nakikinig, parang walang nakakakita. Pero tandaan niyo po, nandyan ang Panginoon. You just have to look to the heavens, up there in the heavens. At makikita mo, there's a God who sees. You're Elroy. You're Elroy. The God who sees you. Neglected ka ng mga tao sa paligid mo, ignored ka sa school, ignored ka sa trabaho, hindi na-recognize yung mga efforts mo, tandaan mo, meron kang Elroy. Ate Margie, may Elroy ka. At may preacher Roy ka din, ha? May Eli ka na, may Roy ka pa. Eli Roy yun. Joke po niya yun. Joke po yun ni Ate Margie. Shinare ko lang po. Tandaan niyo po mga kapatid, in your longing, when you're seeking for answers, God will satisfy you. Sabi po ng James, if any man lack wisdom, let him ask of God. At ibibigay sa atin ng Panginoon yung wisdom po na yun. Definitely, during that time, he was longing for answers, and then God gave her the answer. Alam niyo, sabi ng Panginoon, you will call your son Ishmael. Ano niyo po ibig sabihin ng Ishmael? God hears. Parang sinabi ng Panginoon na I am here and I hear. Ano yung sabihin nun? Nandito ako at nakikinig ako sa'yo. God hears, pinakinggan kita. Yan ang pangalan ni Ishmael. Although kung makikita natin kung ano pong nangyari po sa lipi po ni Ishmael, definitely may effect pa rin po yan sa mundo po na ito. At right now nga po, no, yung news po ngayon, nag-aatake yan yung mga Iranians, tapos yung Israel and US, at may impact po yun sa Middle East. Sapagkat kung pag-aaral niyo po ang Biblia, ang mga Arab people ay galing po kay Ishmael. Pero ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, na kung ganun din pala, pwedeng tanong po natin, bakit hindi nilang pinatay ng Panginoon si Ishmael para, di ba walang kaaway yung mga Hudyo? Ba't din lang niya pinabayaan si Hagar doon para wala na siguro mga Arabo? Pero ang gusto ko pong makita nyo, Arabo man yan, Grego man yan, Hentil man yan, Hudyo man yan, lahat may plano sa atin ang Panginoon. Lahat tayo mahal ng Panginoon at lahat tayo gusto ng Panginoon maligtas. Kaya kahit sino man tayo, walang sino man sa atin ang hindi mahal ng Diyos at gustong maligtas ng Diyos. Pero ang kailangan lang ng tao ay tanggapin yung regalo ng Panginoon na kaligtasan. Kaya po sa mga bisita po natin ngayon, mamaya i-explain din po sa inyo ng counselors po natin dun po sa taas, na ang gusto ng Panginoon, malaman mo na mahal ka niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang siyang mananampalataya sa Panginoon, sa kanyang binigay na anak sa Panginoong Hesus, ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng Panginoon. At hindi yan para sa mga Hudyo lang. Hindi yan para sa atin pong mga Pilipino lang. Yan po ay para sa lahat, pati sa mga Arabo. Alam niyo po, na-realize ko po, nung tinuturo po namin sa Bible Seminary, yung Islam, yung doktrina po ng Islam, sabi po kasi nila, baka kapag Muslim, hindi po yung tatanggap sa Panginoon kasi hindi naman
Mali po. Huwag niyo po isipin na hindi tatanggap sa Panginoon. Bakit? Alam niyo po ba na ang mga Muslim naniniwala kay Jesus Christ? They believe in the Lord Jesus Christ. Not the same way that we do, but they believe in the presence of the Lord Jesus Christ. Marami po dyan sa labas, hindi naman sila Muslim, pero hindi naniniwala sa presence ng Panginoong Hesus. But these Muslims, they believe in the Lord Jesus Christ, and take note, they also believe in the Bible. At least the Old Testament, they believe in that. So kung titingnan natin, parang mas madaling ang sharean sila eh. Kasi they already believe in the Bible, and they already believe in the Lord Jesus Christ. Parang mas mahirap pang sharean, yung sinasabing Kristiyano siya, pero hindi naman naniniwala sa Bible. Mas mahirap pang sharean, yung sinasabing, di ba, naniniwala sa Panginoong Hesus, pero hindi naniniwala ang Panginoon siya. Pero these people, they believe in Jesus Christ, and they believe in the Bible. Kaya nga, gusto kong sabihin po sa inyo, no, kahit ganyan po yung nangyayari sa mundo, definitely the plan of God is coming out and He will reveal it to us, di ba? Especially nakasulat naman niya sa kanyang salita. Let us always be watchful at huwag nating iiwanan yung soul winning po natin. Hindi lang para sa mga gustong maniwala sa Panginoon, kundi kahit sa ayaw pong maniwala sa Panginoon, sharean po natin sila. Kaya po sa amin po mga bisita, ang gusto ng Panginoon, maligtas po kayo, i-share po namin sa inyo mamaya po yung regalo po ng Panginoon na kaligtasan. Yun lamang po ang daan sa langit. Sapagkat sabi po sa John chapter 14 verse 6, sabi po ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang sabi po ni Jesus Christ, walang ibang daan patungo po sa langit, kundi siya lamang. Hindi po tayo, hindi po yung good works natin, hindi po yung pagiging religiosity natin. Kaya dito po sa Living Water Baptist Church, hindi po religion ang tinuturo po namin, kundi po salita ng Diyos, nothing but the pure Word of God. And the Word of God says that Jesus is the way, the truth, and the life, and He is the only way to heaven. No other way. Not even membership, church membership can bring you to heaven. Only your relationship to Jesus. Yung magkaroon tayo ng relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. So going back to our topic, in your longing, when you are seeking for answers, remember that God sees you. Tulad ng pagkakita niya kay Hagar dun sa wilderness. She was lonely, she was longing, but then God appeared to her at sabi niya, call your name, call your son's name, Ishmael, because I heard you. Napakinggan kita. Ano po ang ginawa ni Hagar? She went back. Kasi sabi niya, yun yung kalooban ng Panginoon eh, I have to follow. Return and submit your hand to your mistress. At yun po ang ginawa po ni Hagar. Nagpasubmit. Kaya pag tinuturuan tayo ng Panginoon, magpasubmit po tayo. Huwag po sarili po natin. Ang tignan po natin, ano ba ang kalooban ng Panginoon para po sa aking sarili. Verse 50, sabi po niya, verse 14, wherefore the well was called Beer Lahairoi, behold, it is between Kadesh and Bered. Verse 15, and Hagar bare Abraham a son, and Abraham called his son's name, which Hagar bare, yun nga po, Ishmael. So ito, kahit di sinabi sa Bible, pinapakita dito, na nung bumalik si Hagar, kinuwento niya kay Sarai at Abraham yung lahat na nangyari. Kasi hindi naman niya papangalanan na Ishmael yan. Wala naman siyang karapatan, pangalanan yung sarili niyang anak. Sapagkat pagmamahali yon ni Sarah at ni Abraham. Pero bakit Ishmael yung pinangalan? Sapagkat kinuwento ni Hagar yung kanyang encounter, personal encounter with the Lord. Okay, punta tayo sa verse 21. Pagdating ng verse 21, isinilang na po chapter 21 rather, isinilang na po si Isaac, the son of promise, ang pinangakong anak. Pagdating po sa verse 9, and Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. So, itong scenario na to, nagpapatuloy yung conflict sa household po ni Abraham, isang malaking Ishmael na, siguro about 16 years old, 15 to 16 years old, na tinutut siya, tama ba yung term ko po? Tinutut siya yung anak ng pangako. Minamak, binubuli, pwede na sabihin binubuli, yung anak ng pangako, si Isaac. Verse 10, wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.
And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. So makita natin dito may concern si Abraham dun sa kanyang anak na si Ishmael. Ito na naman si Sarah. Palayasin mo sila. Pero tingnan niyo po yung response ng Panginoon. And God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman. In all that Sarah had said unto thee, hearken unto her voice. This time, ang sabi ng Panginoon, pakinggan mo na yung asawa mo. So, ang lesson pala doon, hindi naman pala lahat ng sinisigaw ng asawa mo ay minsan kailangan mo rin makinig, no? O, may bawi po sa mga nanay. O, amen naman yung mga nanay dyan. Okay. Nasa na ba tayo? Nawala tuloy tayo. Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman. In all that Sarah had said unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. Again, ni-remind ng Panginoon na hindi niya pababayaan si Hagar. Sinabi niya yun kay Abraham. Pagdating ng verse 14, and Abraham rose up early in the morning and took bread. And take note of this sa sobrang yaman ni Abraham, he just gave bread and a bottle of water kay Hagar and Ishmael. Bread and just a bottle. Hindi po bottles of water. It's just a bottle of water. Gave it unto Hagar, putting it on her shoulder and the child, and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Next verse, and the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. Remember, this child is not, yung idea ng child natin, mga 15 to 16 years old na po ito. So, siguro, ang umiinom ng tubig, baka yung nanay, kasi basta masatanda yung nanay, at nung uhaw na yung anak, maybe dehydrated na po si Ishmael, ang ginawa niya, iniwan niya si Ishmael sa isa sa mga shrubs, and she went and sat her down over against him a good way off, as it were a bow shot. For she said, let me not see the death of the child. And she sat over against him and lift up her voice and wept. So iniwan niya sa isang lugar na parang sobrang layo, in short. Iniwanan niya yung kanyang anak, lumayo siya, kasi ayaw niyang makitang naghihirap ang kanyang anak. Ayaw niyang makitang mamatay ang kanyang anak. So iniwanan na niya. Nandito ulit yung Elroy. In your lacking, God sees you. Sa ating pagkukulang, nakikita tayo ng Diyos. In your lacking, God sees you. Abraham may only have provided a bottle of water, pero ginamit ito ng Panginoon para paalalahanan si Hagar of His promise. And God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, what aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice. Take note, hindi ni Hagar. Kasi siguro nakalimutan ni Hagar, may Elroy siya. Ang pinakinggan ng Panginoon, yung voice ni Ishmael. Maybe Ishmael was there, suffering, dying. And then he asked for the Lord. And God heard him. Pero paano po? Pumunta muna sa nanay, ang Panginoon. At sabi ng Panginoon sa nanay, na anong pinaghihirapan mo? Anong pinagdadaanan mo? Huwag kang matakot, fear not. In their dying thirst, Elroy once again answered, He will provide. This time, hindi lang basta nakita sila ng Panginoon. Pinakinggan din po ng Panginoon yung kanila pong paghingi ng tulong. Sana makita po natin, in our lives, God is never early. Never too early. Never too late. He is always on time. Everything He does is perfect timing. Perfect timing lagi ang Panginoon. Kaya wag po tayo maiinip.
Kapag may pinagdaraanan tayo, pag merong mga pagkukulang sa buhay natin, may this message remind us na sana po, ang sinabi po ng Panginoon kay Hagar, fear not. What aileth thee, Hagar? Fear not. Huwag po tayong matakot na pagdaanan po yung ating po mga pinagdaraanan sapagkat meron tayong El Roi. Nakikita niya yung ating past, nakikita niya yung ating present, at nakikita niya yung ating future. Sa verse 19, ang sabi doon, and God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the bottle with water and gave the lad drink. So, parang makita dito, binuksan ng Panginoon yung kanyang mata, at meron palang malapit na balon. Nandun lang pala yung kasagutan. Susuko na siya, pero nandun lang pala yung kasagutan. Marami sa atin, malapit na yung kasagutan ng Panginoon, pero sumuko ka pa. Tuloy lang tayo. Malapit na yung message, huwag ka na susuko dito. Matatapos na yung message. Gising na, nandiyan na yung balon. Mag-ingat lang sa balon, baka mamaya ihulog tayo sa balon katulad ni Joseph. God opened her eyes to make her see that a well was just always nearby. God's provision is always just nearby. You just have to continue a little bit longer. Romans 8:32, tandaan po natin yung mga pangako ng Panginoon. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Matthew chapter 6, verses 31 to 32, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Verse 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth. He sees you. He knows that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Just do the will of God. Just stay on the will of God. Continue lang, lakad lang, laban lang, patuloy lang. Nandyan na yung balon, nandyan na yung kasagutan ng Panginoon para po sa atin. Ang pinapakita po na meron tayong El Roi. Una po, the complete knowledge of God. Conclusion na po ito, mga kapatid. Makikita natin dito na wala po tayong maitatago sa Panginoon. Ang sabi po ng Proverbs chapter 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Pinapakita dyan yung omniscience ng Panginoon, yung omnipresence ng Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight. Wala pong nilalang dito sa mundo na hindi hayag sa ating pong Panginoon. But all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. 1 John chapter 3 verse 20, for if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. John chapter 2 verse 25, and needed not that any should testify of man, for He knew what was in man. Alam niya mismo yung iniisip mo. Alam niya yung heart mo. Alam niya yung motivation mo. The complete knowledge of God. El Roi shows the care and concern of God. Lalo na po sa mga needy and oppressed. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him. Casting all your care upon Him, for He cared for you. May concern sa iyo ang Panginoon. Aalagaan ka ng Panginoon. Psalm 34 verse 18, the Lord is nigh unto them. Malapit daw po ang Panginoon. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. El Roi shows us the complete knowledge of God. El Roi shows us the care and concern of God. And El Roi shows us the covenant-keeping God. Kung ano ang pinangako sa atin ng Panginoon, gagawin yun ng Panginoon sa buhay natin. Huwag ka lang lalayo sa kalooban niya. Huwag ka lang lalayo sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, magpatuloy tayo dahil malapit na yung kasagutan po sa ating po mga katanungan. Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast. Pag sinabing hold fast, hawak lang. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Dahil ang sagot po doon, for He is faithful that promise, the covenant-keeping God.
the God who sees you, the God who sees me. And praise God, I have an Elroy in my life, that God always sees me, that He is always with me wherever I go. If you feel rejected right now, kapatid, if you feel unwanted, if you feel forgotten, if you feel like needing something, God is your Elroy. He sees your pain. He sees your suffering. He sees your needs. Nawa po tayo po ay makinabang po sa mensahe na ito, ma-encourage po tayo. Tandaan po natin, ang Panginoon lagi pong nandyan para po sa atin. Tayo po ang tumatalikod sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi po tayo tatalikuran. Let's all stand. At para po sa ating po mga first-time visitors, at least po yung mga nangangailangan po makapakinig na mensahe ng kaligtasan, may counselors po na pupunta po sa inyo at share po kayo sa taas po. So sama lang po kayo at i-share lang po saglit po sa inyo yung mensahe po ng kaligtasan. At sa atin naman po lahat dito, maybe this is the right message na gustong ipakita sa iyo ng Panginoon. Baka ang feeling mo lonely ka na. Baka ang feeling mo mag-isa ka lang sa battle. Baka ang feeling mo puro paghihirap na lang. Remember the name of God, Elroy. God sees you. Nandiyan ang Panginoon para sa iyo. If you want to pray here in the altar, use this altar. Manalangin ka sa Elroy natin. Sa Panginoon na laging tumitingin sa atin. Sa Panginoon na hindi tayo iiwan. Na hindi tayo pababayaan kailanman. Ang nature ng tao, laging mag-worry, laging magkaroon ng anxiety, laging magkaroon ng mga doubt. Pero ang gusto ng Panginoon, ang i-apply mo, fear not. Be faithful. There's a well nearby. I will not let you die. I will not let you suffer. Maybe may pagdadaanan po tayo. Pero it's part of the plan. You just have to stay a little bit longer. Kapit lang, kapatid. Kung saan ka tinanim ng Panginoon, doon ka niya palalaguin. Maniwala ka lang sa Panginoon, magtiwala ka lang, manindigan ka lang para sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. He will answer in His perfect timing. Kung mahirap man ngayon, tingnan niyo po yung lahat ng mga story sa Bible. Na naghirap din po sila, pero eventually, sinagot ng Panginoon lahat. Kailangan lang complete faith. Trust God because He sees you. He sees your pain. He sees your need. He sees your problems. He sees your anxieties. He sees your fears. Nakikita ka ng Panginoon. Tignan mo siya kung hindi mo makita ang bukas. Tignan mo siya kung hindi mo makita ang reason. Tignan mo siya kung hindi mo makita ang kasagutan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dear Father in heaven, thank you Lord sa mensahe po na ito namin po napakinggan. Noong Panginoon, ito po ay nagministeryo po sa bawat isa po sa amin. Isang slave, isang bondwoman, Panginoon. Kinatagpo niyo po sa wilderness. Ang aming Elroy. Thank you, Lord, for seeing us always, for looking over us, for watching over us always. Alam po namin, Panginoon, dapat wala po kaming takot. Harapin ang bukas sapagkat kasama ka po namin. You will not leave us nor forsake us. You will always care for us. You will always provide for us. You are our Jehovah Jireh. You are our healer. You are our Savior. You are our Creator. There is no impossible with you, O God. Kaya Panginoon, kailangan lang po namin manampalataya sapagkat kung dumadaan kami sa isang matinding pagsubok, kung dumadaan kami sa pag-iisa, kung dumadaan kami sa anumang sitwasyon ng buhay namin, ito po ay tinagdaan niyo po, Panginoon, na pagdaanan namin. Pero hindi niyo kami bibigyan, Panginoon, ng pagsubok na hindi namin kakayanin. There hath no temptation
na ibinigay po sa amin na hindi namin kayang palagpasin, hindi namin kayang lagpasan. At ang sabi po sa verse na yun, sa 1 Corinthians 10:13, you will even provide a way to escape. Nasa iyo pa rin ang kasagutan, Panginoon. And Lord, we are waiting for answers. We are waiting for provisions. And as we wait, may we be faithful. May we keep the faith. Nothing wavering. Complete faith, complete trust po sa iyong kalooban. Lord, thank you po. Clearly, Lord, this is an answer to our prayers. We love you, we praise you. Thank you for always being our El Roy. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Nawa po naging blessing po sa atin ang mensahe po ng Panginoon ngayong umaga po na ito. At announcement po, mamaya po kasama po natin ang ating pong mahal na bishop. Amen. Kaya kung makikita nyo po yung sacrifices po ng ating pong senior pastor mula po sa Mexico, Pampanga. Napakalayo po ng Mexico eh. In fact, kailangan pa po ng visa doon eh. Para ano. So, from Mexico, Pampanga lang naman po. From Mexico, Pampanga, pupunta po siya dito. And then after that, pupunta naman po siya sa Caloocan naman po, di ba? So, tuloy-tuloy po siya ngayong araw po na ito. As usual naman, yun naman ang normal na ano po ng ating pong malabi siya. Pero ang maganda po doon ay may oras pa rin po siya para po sa atin. Kaya mamaya po, balik po tayo ulit at ating pakinggan po, no? Alam ko may speaker po din tayo mamaya at makasama po natin at ating pong mahal na bishop. So, ilang announcement lang po, no? Mamaya po may Lord's Supper din po tayo just after the afternoon service. At after this po, meron pong Sunday school. So please proceed to your Sunday school rooms. Ha? Pluto? Ano? Ano po yung Pluto? Okay. So may Sunday school po tayo after this. So proceed na po kayo sa iba-iba niyo pong Sunday school rooms. CYA, meron po kayo mamaya 12:45. At inaanyayahan ko po lahat po ng mga SWAT leaders. Alam niyo na po kung sino po kayo, yung leaders ng Ladies Fellowship, yung mga nakausap ko po, please proceed sa office after po ng Sunday School for our short meeting. So, pati yung mga leaders po, basta yung mga nakausap ko po, okay? So, please go to the office po after po ng Sunday School. Okay po, so sige po, tapos na po tayo sa mga kasama po natin online. Maraming salamat po sa inyong pong pagsama po sa amin. God bless us all!